pag-usapan po natin to ha. Ito pong sinasabi po sa mainit po na balita po na ito, na ang sabi po dito ay hinihikayat ni VP Sara Duterte na kilatising mabuti ang mga iboboto ng mga botante. Okay, so ano bang masasabi natin dyan? Pag-usapan natin dito, no? Kasi marami po syempre ang against po dito kay Sara Duterte, na tinuturing niya nga siyang estapadora ng iba no? Tayo naman, hindi naman tayo ganoon, no? Lagi po natin sinasabi sa videos po natin, palagi po nating pinaalala na lagi ugaliing gumitna. Kumbaga, hindi ka pro BBM, hindi ka pro Duterte, lalo nang hindi ka pro China, no? So, mahalaga po yun na hindi po tayo ganoon, naka-neutral lang po tayo upang sa gayon ay matimbang natin kung ano yung tama, at kung ano yung tama, susuportahan natin regardless kung sino man sila. So, hindi tayo magsasawa na ipaalala yan ng paulit-ulit, kasi kapag ka pro BBM ka, di ba, one-sided ka na lahat ng sasabihin ng mga Duterte, katulad ni Sara Duterte, kukontrahin mo na kasi nga pro BBM ka, di ba? The same thing kapag ikaw ay pro Duterte, no, mga DDS daw natatawag nila, mas malamang kokontra ka rin, di ba? Kokontrahin mo rin syempre yung sasabihin ng mga pro BBM o ng side ni Marcos, no? So hindi maganda po yung ganon. Kaya ugaliin nating gumitna, timpangin kung ano yung tama at mali, suportahan yung tama regardless kung sino sila, at tutulan kapag ka ito ay mali. So tara, bago po natin sabihin yung opinion natin dito, bago tayo magbigay ng opinion, ay panoorin po muna natin yung balita. Pero bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. Tara, umpisahan na natin. Let's go! So ayan nga mga tol. So ito nga po yung sinasabi po dito sa balita po na to, no? Sabi ay nananawagan si Vice President Sara Duterte na tignan ang kapasidad at abilidad ng mga kandidatong iboboto. Panoorin po natin muna, no, bago ang lahat. Bumisita kahapon sa Cebu City si Vice President Sara Duterte upang personal na pasalamatan ang mga Cebuano na dumalo at nagpakita ng suporta sa ginanap na Cebu People's Indignation Rally sa Mandaue City, Cebu noong Sabado. Mensahe nito sa mga Cebuano ngayong papalapit na ang halalan. Tingnan ang kapasidad at abilidad ng kandidatong iboboto. Alamin ang kaya nitong gawin sa bansa at kung marunong ba itong tumupad sa kanyang mga binitiwang pangako. Magkaisa tayo patungo sa totoong tinuon nga kalambuan. Tinuod nga kalambuan. Karong yung maabot na pinili ay paminaw na to ang mga saad sa mga politiko. Unya tan-aw na to kung unsa ang iyahang nabuhat kaniadto, unsa iyahang kapasidad, unsa iyahang abilidad. Dili lang ta moboto tungod kay pareho ana. Kinaingon ako pirmi walay makakontra ni ani sa akong pagsulti ni ani. Dili ta moboto tungod kay gikan sa political dynasty. Diba, dili na moboto tungod kay anak tungod kay Duterte ang apelyido, anak ni Digong. Tanaw na to ang tao. Unsa ba iyahang mabuhat? Unsa iyahang nabuhat? O ang pinaka-importante sa tanan, kadtong ni saad siya sa iyahang mga buhaton para sa ato ang nasod, nahatag ba niya? Sa kabila ng mga isyong hinaharap ng Vice Presidente, mainit pa rin ang naging pagtanggap ng mga tao sa pagbisita nito sa mga residente sa Barangay Ermita sa Cebu City. Kasama ni VP Sara sa naging handshaking activity, si dating Cebu City Mayor Michael Rama at ang iba pang miyembro ng Partido Barog Team Rama. Aniya, bumisita siya upang pasalamatan ang mga tao sa patuloy na pagsuporta nito sa kanyang opisina. Dagdag ni VP Sara, nakadaragdag ng moral para sa kanyang mga tauhan
kagustuhan na makita ang patuloy na suporta ng mga tao sa kanilang trabaho at mga proyekto sa kabila ng mga paninira sa kanya. Nagapasalamat ko sa tanan mga tiga Cebu City o Cebu Province sa ilahang pagdawat sa ako adinhi karon sa ako ang pagbisita dinhi sa inyong ang lugar. Di na maihap kung kapila na ko nagbisita dinhi, pero salamat ko nga mainiton gihapon. Kanunay permente ang pagdawat sa ako adinhi. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Alright mga tol, yan po yan, no? Yan po yung pahayag po ng ating pangalawang Pangulo. Tama ba ako? Pangalawang Pangulo ba? Ang Vice Presidente, no? Isa sa pangalawa, yung mga pangunahin na mga tao sa bansa po natin na may posisyon po sa gobyerno, may kapangyarihan o nasa posisyon. Basta yun, ba? Okay. So ngayon, anong masasabi ninyo dito, no? Na sinasabi po ni VP Sara Duterte, sa nalalapit na halalan, pakinggan natin ang mga pangako ng mga politiko. So, for me, wala po ako nakikitang masama doon. Mabuti po yun, pagmasdan ninyo kung ano yung sinasabi ng mga tao. Siguro hindi naman yung pangako, no? Hindi naman lahat nangangako, no? At hindi naman dapat pangako talaga, diba? Kasi yung pangako, paasa yan napapako yan. Tao kasi tayo, no? Ang Diyos lang ang pwedeng mangako kung tutusin kasi ang tao pabago-bago, no? At hindi natutupad. Diba? Kaya wala tayong masasabi doon sa bagay na yon. Hindi dapat tayo maging mangmang. Pakinggan natin ang bawat sasabihin ng mga kumakandidato, no? Alamin natin ang kanilang mga sinasabi. At pakikita po ninyo, no? Hindi natin kinokontra si Sara Duterte pag tama po yung sinasabi niya. Ganun po dapat yung ating kalagayan, no? Wala na ako masyadong titimbangin sa mga sinabi niya ngayon sa unang parte na at least particularly dito sa balita po na ito na sinabi niya kanina na sa nalalapit na halalan, pakinggan natin ang mga pangako ng mga politiko. Pakinggan natin if ang ibig sabihin niya doon i-analisa, bantayan ang kanilang mga sasabihin, wala po kong kontra doon. Tama po yun, bantayan, diba, kung tama. At huwag kayong umasa sa pangako ng mga tao po, diba? Dahil tao lang po itong mga ito. May malaki ang chance ang pumalpak, hindi matupad. Kaya wag mag-expect, no? Bagkus magbantay kung ito ba yung maganda yung kanilang mga nais, mga plataforma nila, at talaga bang meron sila, alam nila yung gagawin nila. Wala pong masama doon sa bagay na yun, and so on and so forth. Kayo na po ang bahala doon. Bantayan ninyo. Hindi natin siya kontra, no? Dito sa pangalawang sinasabi niya, kasi pagka pro BBM ka, baka kontra mo kagad si Sara, no? Hindi dapat ganun, no? Sinabi niya, bantayan ninyo mga pangako ng Pangulo. Gaganunin mo kagad, diba? Ano ko ikaw, sa'yo pa nang galing yan, ha? Ganun kagad ang usual na masasabi ng tao. At alam natin yun. Alam ninyo sa sarili ninyo yun. Kapag kayo ay mga loyalista ng isang tao, grupo, panatiko kayo, mahirap po yun. Lumit na muna kayo. Tignan natin kung tama sinasabi niya. Andito po sa pangalawa, no? Sabi po at tignan natin kung ano ang nagawa niya noon. So, sinasabi niya ngayon, ito na, before. Sino ba tong tao na to, no, mga kandidato? Ano ang nagawa na niya noon? Way back, bago siya tumakbo ngayon, no? Kilalanin ninyo, kilatisin ninyo. Ano na ba nagawa niya? Wala pong masama dyan. Ngayon, ano po ba yung kasunod? Ano ang kanyang kapasidad? Ano ang kanyang abilidad? Wala pong masama. Tama po yan. Bantayan natin. Huwag tayong bumoto dahil galing sa political dynasty. Tama, no? O meron ng kapamilya yung tumatakbo sa ahensya o sa gobyerno, baka dapat pagbigyan naman yung iba. Baka mamaya na nagkumpul-kumpul na sila doon magkakapamilya, diba? Hindi rin po talaga maganda po yung political dynasty. Parang papunta rin po yan sa communism, diba? Tama? Kasi isang lahi na yun no? Tutungod kay yung namumuno. Ayaw natin ng ganyan, di ba? So, may Duterte na, bakit pa boboto ng Duterte pa?
Kung may Marcos na, bakit kaya pagboboto ng ng Marcos pa, no? Yun yung sinasabi niya, no? Huwag tayo bumoto dahil galing siya sa political dynasty. At ano pa ba ang sinasabi? Huwag tayong bumoto dahil isa siyang Duterte, anak siya ni Digong. Okay, so walang masama doon, no? Kung si Sara tatakbo, ba? Mamaya pa banggitin natin bago tayo magpaalam. Yung patungkol kay Sara. Pero dito sa part na to, wala siyang sinasabing masama. Kung, diba, huwag tayong bumoto kung o dahil isa siyang Duterte, no? Anak siya ni Digong. Tignan natin ang tao kung ano ang kanyang magagawa. So kanina, ano na yung nagawa at ano pang magagawa. Wala pong masama. Suportado po natin si Sara dyan sa sinasabi niya yan. Ano ang kanyang nagawa na. At ang pinakamahalaga sa lahat, sabi niya ay yung mga pangako niyang gagawin para sa ating bansa ay nagawa niya ba? O siya dito medyo parang may palyado, no? Kasi yung mga pangako o yung mga sasabihin niya na gagawin niya para sa ating bansa ay nagawa niya ba? Para sa akin, kung hindi pa niya nasasabi at hanapan mo na siya ng nagawa niya dun sa particular na sinasabi niya, cannot be yun kasi futuristic. Pero kung sinasabi ni Sara dito sa part na to na yung mga pangako na yun ba o yung sinasabi niya gusto niya mangyari nagawa na niya sa ibang mga bagay, ibang kaparaanan, napatunayan niya na yung sarili niya na yun talaga yung gusto niyang gawin. Halimbawa kung siya yung mayor, tinatakbo niya yung mas mataas na posisyon, sa pagiging mayor niya ba ay nagawa niya ba yan? Ayan, supportado natin si Sara dyan, no? So it depends, no, kung ano yung sinasabi niya ngayon dyan. Pero hindi tayo kumakontra. Ngayon, ano pa ba? So wala na, no? Hanggang doon lang po yung sinabi niya. Ngayon guys, no? Ano bang makikita natin dito? To be fair, no? Especially para dun sa mga pro BBM at mga pro DDS, no? Kasi sinasabi po ni Sara ng mga bagay po na basic na dapat alam po ng isang botante na hindi ka bumoboto dahil kilala mo siya. Hindi ka bumoboto dahil kapamilya siya nung gusto mo kandidato. 'Di ba? Kung Duterte, gusto mo si Duterte noon, gusto mo pa rin ang anak niya ngayon, mo kang boboto nang dahil anak siya, no? Dahil gusto mo lang siya. Alamin mo ano yung mga nagawa niya. And para sa akin, 'di ba? Tayo may kalayaan magsalita. Para sa akin, pagdating sa usapin po ng mga droga at talagang wala namang problema, kung wala naman talaga, suportado natin yung mga Duterte pagdating sa pagsugpo sa droga, 'di ba? Kasi talaga naman kailangan sugpuin, durugin ang droga. Pero ang question diyan 'di ba? Sa previous administration, ano bang nangyari? Merong mga magaganda, merong mga nagsisukuan, may mga na rehab, 'di ba? Tama? May mga naiayos, pero yung naging problema mga tol, no, yung mga pasok po dun sa usapin ng EJK, no, yung extra judicial killings na naganap sa panahon po ng dating administrasyon. Doon po tayo kontra. Ayaw natin mangyari yun. And pangalawang bagay, pagdating sa mga Duterte, ang problema sa kanila, sila nababansag ang pro-China ng mga tao. Bakit kanyo? Wala silang matinong standing o yung solid na standing patungkol sa, tama ba yun, sa foreign affairs natin, relasyon natin, foreign relation natin sa China, hindi po yan bantayan. Diba nga, sabi nga ni Enrile nakaraan, pumalya ang dating administrasyon, bumalya si Duterte sa pagprotekta, sa pagdepensa sa interes ng ating bansa sa WPS. Parang pinamigay na yung karapatan natin So hindi dapat ganun. So ako, binanggit ko lang po yung mga bagay na yun dahil sabi po ni Sara Duterte, alamin natin, kilalanin natin. Ako, according po sa aking kaunawaan, yun yung pagkakilala ko po sa kanila. And pagdating po sa anak ni Duterte na si Sara Duterte, kung siya po itatakpo sa in the future sa mga matataas na posisyon kagaya po ng pagiging presidente, sa akin po, ipanalangin na lang po ninyo na maging matino po yung uupo sa ating gobyerno kasi 'di ba mahirap talaga pagkalalo pro-China, komunista na tinatawag po na walang matinong katuwiran sa pamamalakad. Dahil una, hindi naman yung Diyos yung mga plataforma. Ito yung mga literal na adikain para isulong yung mga literal na pansariling interest ng bansa. Pero naiiwan yung moral. Which is, yun yung nakikita ko na ayoko pagdating po sa mga Duterte. Pero in fairness, sa ibang mga bagay, kung paano nila nilalabanan ng krimen, ang mga droga, kumbaga parang makikita mo as matigas yun at solid.
Kaya lang may mga butas pa rin. Hindi mo po pwedeng sasabihin collateral damage lang ang mga inosente na nadamay. Diba? Napakahirap na usapin niya. Pero lahat yan sama-samang titignan mo kapag ka isang kang botante, sila ba ay nakalinya sa mga isa sa mabigat na usapin sa kanila ngayon, yung pagiging pro-China. Yun lang talaga. Tingin ko humahatak sa kanila talaga, pabulusok. Diba? Bukod pa sa EJK, dapat nare-resolve talaga yung usapin doon kung talagang gusto nilang maiayos ang kanilang palagayan sa politika especially, di ba? Pero who knows, di ba? Sino ba talaga yung nararapat, di ba? Hindi ko sinasabing nararapat ng mga Marcos, no? Dahil ako po, ang paniniwala ko, nararapat yung Diyos yung mamuno talaga, di ba? Kasi nauwi lang sa pangako lahat, no? Si Bongbong ay nabubutasan din dahil sa pangako na murang bigas, di ba? So ikaw, anong masasabi mo sa content po natin na ito, sa video po na ito? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section. And please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.